Ngayon, sa loob ng tore, sinisikap ni Sejen na ayusin ang ilang mga bagay na gagawing mas komportable ang kanyang buhay sa kuweba. Sumusulat siya ng kaalaman tungkol sa paligid at pang-araw-araw na pangangailangan sa lupa habang ipinaliliwanag niya sa kanyang mga kaibigan na hayop na dahil sila ay magtitirahan dito. Kailangan nilang ayusin ang ilang abala na kanilang naranasan hanggang ngayon. At kailangan din nilang madagdagan ang bilang ng mga bagay na kailangan para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kaalaman tungkol sa kapaligiran sa labas. Ang kuweba ay mahalaga rin at tinatanong ni Sejen si Theo kung nakakita siya ng anumang halimaw sa labas. Sinabi ni Theo na walang halimaw malapit sa kuweba, ngunit mayroong isang halimaw na kaunti ang layo. Itinanong ni Sejen sa kanya kung anong uri ng halimaw ito, at sinabi ng pusa na ito ay isang napakalaking kulay crimson na oso. Bigla na lamang na naalala ni Sejen ang pangyayari noong nakaraang buwan ng asol kapag may 2 buwan, kung kailan halos siya ay atakihin ng kulay crimson na oso, at siya ay nagulat nang malaman ito. Kahit si Theo ay takot sa halimaw, kahit na protektado siya ng kanyang lisensya. Nakakatakot ang kulay crimson na oso. At laging tinitigan siya habang dumaan sa lugar. At tulad ng inaasahan ni Sejen, ang lugar sa paligid ng kuweba ay mapanganib. At hindi pa niya maaring isipin ang paglabas. Habang ang itim na kuneho at si Theo ay naglalaro sa likuran. Tinitingnan ni Sejen ang Reyna Bee na nagpupulot sa mga taniman. Libu-libong bulaklak ng cherry tomato ang malalanta sa lalong madaling panahon. At sa baligtad, ang bilang ng mga laso na honeybee ay magiging mas mataas din. Binabalak ni Sejen na gamitin ang bagay na ito sa kanyang kapakinabangan. Binabalak niyang hilingin sa mga honeybee na magpatrolya sa lugar sa paligid ng pasukan ng kuweba. At tiyakin na walang halimaw ang makakapasok sa malapit. Bukod pa, maaari niyang hilingin sa kanila na ikabit ang isang lubid na ginawa niya gamit ang mga dahon ng sibuyas sa isang malapit na puno sa labas. At gamitin iyon, maaari na niyang lumabas sa kuweba. Si Sejen ay tunay na masaya ngunit kinakabahan sa parehong oras. Sinabi niya kay Theo na may misyon siya para sa kanya, at ang pusa ng mga ngalakal ay nagtatanong sa kanya kung ano ito. Sinubukan ni Sejen na paikliin ang kanyang pagpapahayag bago ibunyag ang mga detalye. Sinasabi na ito ay isang napakahalagang misyon na maaari lamang magawa ng isang pusa ng sales. Tinanong niya si Theo na pusa ng sales kung maaari niyang gawin ito, at labis na natuwa sa pagbabalik ng kanyang titulo, hindi na nag-aantay si Theo na marinig ang misyon at pumayag na gawin ito. Ilang araw pa lamang, siya ay nagbabalik sa ika-38 na palapag, kung saan ang mga mangangaso ay nagtayo ng kampo, upang maghintay para sa pusa ng sales na may kanyang mahiwagang cherry tomatoes. Iniwan siya ni Theo mula sa layo at iniisip na marami pang tao dito kumpara sa huling pagkakataon, at tila parang lahat sila ay nagtatalo upang masiguro ang kanilang lugar dito. Ngunit gumagana lamang ito sa kanyang pabor. Ang higit na maraming mamimili na mayroon siya, mas mahusay para sa kanya. Bigla na siyang tumalon at tumama sa harap ng mga mangangaso. Natataranta, sa sandaling nagpahayag siya ng kanyang pagdating, ang mga mangangaso ay iniwan ng anumang kanilang ginagawa at nagmadali patungo sa kanya. Lahat sila ay natutuwa na makita ang pusa ng mga ngalakal at pumalibot sa kanya. Ang isang matabang lalaki ay itinulak. Ang iba pang mga mangangaso sa tabi at tinanong si Theo kung mayroon siyang mahiwagang cherry tomatoes. Gusto niyang bilhin ang lahat ng ito at may malaking supot ng mga tower coins na handa. Hindi ito magaan ang ibang mangangaso at pinag-uusapan siya para sa pagputol ng linya. Sinasabi nilang ang mga taong naririto ng maaga ay mayroon ng ginawang mga arrangements tungkol sa pagbili. Ngunit sinasabi ng lalaki na ito ay isang away. Sinasabi na ang Phoenix Guild ay hindi pag-aari ang ika-38 na palapag at hindi maaari nitong monopolisahin ito. Lumalaban pa sila ng higit, at ang labanan ay tungkol na malapit ng maging pisikal ng makialam si Theo. Humihiling siya sa mga tao na maghintay at makinig sa kung ano ang nais niyang sabihin sa unang lugar. Simula ngayon, idineklara ni Theo na magbabago siya ng kanyang paraan ng pagbenta. Ang mga tao ay nagtataka at tinatanong siya kung ano ang kanyang ibig sabihin sa paraang ito. Sinasabi ni Theo sa kanila na simula ngayon, iaalok niya sa taong nagbabayad ng pinakamataas na presyo ang 500 piraso ng cherry tomatoes. Ito ay gagawin sa estilo ng auction, at ang mga mangangaso ay nagulat. Si Theo ay tiwala, at sinasabi na ang mga walang pera ay dapat lamang umalis. Sinimulan niya ang auction sa rate kung saan niya naibenta ang mga cherry tomatoes noong huling pagkakataon, sa 0.07 na tower coins kada cherry tomato. Sinimulan niya ang mga bid sa 35 na tower coins para sa 500 ng kanila. Ito ang misyon na ibinigay sa kanya ni Sejen. Napagtanto niya na ang popularidad ng cherry tomato sa labas ng tore ay mas malaki pa kaysa sa
Kanyang iniisip, at ito ay maaaring mahulaan sa madaling paraan mula sa katotohanang ang mga tao ay magbibigay kay Theo ng tsuro lamang upang manalo ang kanyang pabor. Inaasahan ni Sejen na magkakaroon ng kompetisyon, at nagpasya siyang tiyakin ang mga kalakal sa pagkakataong ito, at ito ay gagana sa kanyang pabor. Habang si Sejen at ang itim na kuneho ay nagmamasid sa mga magsasaka ng kuneho na nag-aani ng mga cherry tomatoes. Sinasabi niya sa kanyang kaibigang kuneho na dahil sa supply ay limitado at ang demand ay napakataas, at patuloy na tataas, ang pinakamahusay na paraan upang kumita ng pera dito ay sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang auction. Tinatanong niya ang itim na kuneho kung hindi ba niya ito naiisip, ngunit hindi naman maintindihan ng kuneho kung ano ang ibig sabihin ng auction. Maliban sa auction, binigyan din ni Sejen si Theo ng ilang iba pang mga misyon. At gamit ang pagkakataong ito, siya ay nagpaplanong patunayan ang auction. Nagbangon si Sejen at sinabi na dapat din niyang bumalik sa trabaho, at ang itim na kuneho ay handang pumunta sa pangingisda. Ngunit bigla, isang quest window ay lumabas sa harapan niya. Naglabas ang manager ng tore ng karagdagang quest. Gusto nito ng isang baso ng mahiwagang cherry tomato at honey juice na iniinom lang ni Sejen. Ang gantimpala ay isang kasanayan na may kinalaman sa trabaho, at ang parusa para sa pagtanggi ay isang malaking disappointment. Nagreklamo si Sejen na nagsasabing ang pagsisipsip ng katas mula sa cherry tomatoes ay magtatagal ng ilang oras, kaya gagawin niya itong quest sa ibang pagkakataon. Sinasabi rin ni Sejen na kung ginawa ito ng boss, siya ay makakakuha ng gantimpala. Pero pinipilit ng manager na agad na tapusin ni Sejen ang quest dahil may isang kahangahangang gantimpala na naghihintay para sa kanya ngayong oras. Binibigyang diin ng manager ang kasanayan na kanyang inihanda para kay Sejen at sinasabi na mamangha siya dito. Tinatanong siya ni Sejen kung nais niyang ipakita ang kanyang gantimpala sa quest o kung nais niyang inumin ang tomato honey drink. Tinatanong niya ang manager kung hindi ba nila maaring ibigay sa kanya ang kasanayan sa una, at sinasagot ng manager na dapat tapusin ni Sejen ang quest upang makuha ang gantimpala. Ito ang patakaran ng lugar, at ito ay maaari lamang matapos kung ito ay matapos agad. Tinatanong ng manager ng tore si Ginoong Sejen para sa isang gantimpala at sinasabi sa iyo, at ito ay hindi maaaring masira. Ganon din, naiintindihan ni Sejen at hinihiling sa manager na bigyan siya ng sandali. Noon pa, bigla siyang nagka-crave sa juice ng kamatis, kaya pinigyan niya ang 50 na cherry tomatoes na bagong anihan niya. Naghalo siya ng kaunting honey sa katas at pinagsaluhan ito sa mga kuneho. Napakasarap, at patuloy silang humihingi na gusto pa nila. At ngayon, pumunta si Sejen sa kanyang imbakan at kumuha ng ilang cherry tomatoes na akala niya ay sapat para sa manager ng tore. At pagkatapos, ay oras na para sa nakamamatay na pagsasakit. Ginamit ni Sejen ang kanyang buong lakas habang sinisira ang mga kamatis sa kanyang mga kamay at nagpunong-puno ng baso dito. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa Reyna Honeybee, at pinaghahalo niya ito ng malaking piraso ng honey at itinapon ito sa baso ng katas. Sa kaunting paghalo ng straw, ang katas ay handa na. Kinuha ito ni Sejen at inaalok sa manager ng tore na talagang nagugulumihanan sa lasa at kumikislap ang mga pakpak nito. Labis siyang naguguluhan habang binabasa ang tungkol sa mga pakpak ng manager at nagtataka kung anong uri ng nilalang ito. Hindi niya alam na ang manager ay ang itim na dragon na nakita niya sa unang buwan ng Asol. At sa ngayon, ito ay nag-e-enjoy sa mga kamatis na talagang matamis at maasim. Siya ay labis na natutuwa at pinupuri si Sejen dahil ang katas ay sobrang masarap. At pagkatapos, nakakatanggap si Sejen ng kanyang gantimpala sa misyon na binanggit ng husto ng manager. Binuksan niya ang gantimpala at nakakita ng kanyang bagong kasanayan, Beekeeping Level 1. Ang tore ay nagpaparehistro na ang pulutong ng lason ng mga honeybee sa kuweba ay pag-aari ni Sejen. At ito ay rehistrado sa kanyang bagong kasanayan. Nagulat si Sejen sa kanyang bagong kasanayan sa beekeeping at tiningnan ang mga detalye nito. Magagamit niya ang kasanayang beekeeping sa kanyang pulutong ng bubuyog. Ang mga honeybee sa pulutong ay hindi magpapakita ng anumang pagsalungatan sa kanya. At maaari niya silang bigyan ng tiyak na mga tagubilin. Bukod dito, magiging mas malaki ng kaunti ang sakop ng paghahanap ng mga honeybee. Gayon din ang kanilang bilis sa pagkolekta ng honey at ang rate ng pollination. Bukod pa rito, ang bilis ng paglalagay ng itlog ng queen bee ay magiging mas mabilis din ng kaunti. Lubos na natutuwa si Sejen sa kasanayang ito. Noon pa man, nag-aalala siya kung titingnan siya ng mga honeybee na may lason bilang isang banta kung lalabas siya ng kuweba at babalik. Ngunit sa ganoong kasanayan, maaari niyang gawin ito ng madali.
Tinanong ni Sejen ang manager ng Torre kung nakikinig ba ito sa kanyang mga alalahanin. Pinasalamatan niya ang manager na nagulat at masaya sa pagtanggap ng pasasalamat ni Sejen. Naglalaro ang dragon sa walang laman na baso at straw at sinabing kung tunay na nagpapasalamat si Sejen, maaari niyang bigyan ito ng isa pang baso ng magical cherry tomato juice na may honey. Ang masayang mood ng manager ay malapit ng masira dahil may tanong si Sejen para dito. Gusto niyang malaman kung anong uri ang manager at inaakala niyang ito ay katulad ng isang may pakpak na baboy base sa kanyang mga hilig sa pagkain. Ngayon, galit na galit ang manager at sumisigaw sa kanya si Sejen sa pamamagitan ng mga bintanang mensahe bago putulin ang koneksyon sa kanya at walang ideya si Sejen kung bakit ito sobrang galit. Samantala, sa lokasyon ni Theo, nabigla ang mga tao sa pahayag ng subasta. Lahat ay nag-aalala lalo na si Dongshek, ang pinuno ng Phoenix Guild, na sa palagay niya kung hindi niya mabibili ang cherry tomatoes ngayon, masisira ang imahe niya sa paningin ng kanyang anak na babae. Kaya siya ang unang nagbigay ng bid, itinaas ang presyo mula 35 hanggang 41 tower coin sa isang iglap. Nagulat ang kanyang mga kasama, ngunit sinabi niya sa kanila na sa ngayon mahalaga para sa kanila na masiguro ang mga kalakal. Maaari nilang kunin ang pera mula sa sino mang gustong bumili ng cherry tomatoes. Ngunit tinalo siya ng mataba, at pagkatapos ay sumali na rin ang lahat. Hindi tumitigil ang bidding at umabot hanggang 60 tower coins, at ngayon ay naramdaman ni Dongshek na baka hindi sapat ang kanilang budget para dito. Kahit ang kanyang kasama ay hindi masyadong mayroon dahil plano lamang niyang bumili ng kaunting halaga para ibigay sa isang tao bilang regalo. Ngunit walang sino man sa mga taong nagtipon doon ang mananalo sa bid. May lumabas na lalaki mula sa kahit saan at tinalo ang lahat ng tao ng malaki, inihayag ang kanyang hangarin na bilhin ang 5,500 cherry tomatoes para sa 100 coins. Siya si Michael, ang vice-presidente ng Gogel Food Company. Walang makapantay sa kanyang bid, at binili ng kanya ang mga kamatis. Nagulat ang lahat na makita siya doon, at nag-uusap-usap sila sa kanilang sarili tungkol sa nangyari. Nakikilala ni Dongshek si Michael, na kilala rin bilang ang batang amo ng mga mangangaso, at nagtataka siya kung bakit siya nandito. Ngunit mayroon sa likod ni Michael na nakikilala rin niya, isang mangangaso na pinangalanan na Chris na kasapi ng Phoenix Guild. Tinanong siya ni Dongshek kung ano ang kanyang ginagawa dito, ito ay dapat sana ang kanyang araw na pahinga. Nangangalabitawa si Chris at humingi ng paumanhin, sinasabi na hinihingi siya ng kanyang ate na si Jenny na gabayan si Michael sa lugar kung saan naruroon ang naglalakbay na mga ngalakal. Alam ni Dongshek na ang kapatid na babae ni Chris ay ang CEO ng isang malaking kumpanya sa pharmaceutical, at iniisip niya na ngayon ay kailangan nilang makipagkompetensya sa malaking pharmaceutical para sa cherry tomatoes. Hindi niya inakalang mabilis na kumalat ang chismis. Ngayon, mayroon lamang 2 rounds ng subasta na natitira, at determinado siyang manalo sa hindi bababa sa isa sa kanila. At ngayon, sinabi ni Theo na sisimulan niya ang ikalawang round ng subasta. At pagkatapos, sa ika-38 na palapag, sinimulan ni Theo ang auction ng cherry tomatoes sa base price ng 35 tower coins at natapos ang mainit na pag-aalok. Pagdating ni Michael, ang vice-presidente ng pinakamalaking kumpanya sa pagkain sa mundo, bumili ng mga tomatoes para sa 100 tower coins. Si Kim Dongshek, ang pinuno ng Phoenix Guild, na talagang determinadong bumili ng mga mahiwagang cherry tomatoes para sa kanyang anak na babae, ay nalulumbay at nadarama na pinagkanulo nang makita niya na isa sa kanyang mga kasapi ng guild ang nag-escort kay Michael dito dahil sa utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngayon, sinisimulan ni Theo ang ikalawang round ng auction para sa susunod na batch ng 500 cherry tomatoes. Sinimulan niya ulit sa 35 tower coins, at si Kim Dongshek, na determinadong manalo sa batch na ito, agad na itinaas ang kanyang kamay at sinabi, itinaas niya ang malaking bid na 60 tower coins, ngunit nilampasan siya ni Michael sa 100 tower coins ulit, at nagulat si Dongshek. Hinagilap niya ang isa sa kanyang mga kasama, nagtatanong kung mayroon siyang ilang tower coins na maiambag, at ang iba pang mga mangangaso ay sumuko na sa pakikibaka laban sa mayaman. Tinawag ni Theo ng 2 beses at saka ipinaalam na matagumpay ang bid, at binili ni Michael ang pangalawang batch ng cherry tomatoes din. At saka sinimulan niya ang auction para sa ikatlong round, ngunit itinigil siya ni Michael, sinasabing wala ng kailangan para doon. Bibilhin niya ang ikatlong batch para sa 100 tower coins din. Bumibili siya ng lahat ng 15 cherry tomatoes para sa 300 coins. Natapos ang kanilang deal, at ngayon ay si Dongshek ay nalulungkot, iniisip kung paano imposibleng makipaglaban-laban sa isang bilyonaryo, at sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na dapat silang magtuon sa susunod na pagkakataon.
Sa kabilang dako, ang koponan ni Michael ay nagpakarga na rin ng mga tomato sa kanilang mga backpack at nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. At habang sinusuri niya ang ilang mga tomatoes, lubos siyang nagpapasalamat na dumating siya rito ng personal upang bumili ng isang kahangahangang produkto. Sinabi niya sa kanyang koponan na agad silang pupunta sa unang palapag. Samantala, habang pumupunta si Theo sa susunod na palapag, nakikita niya na ang iba pang mga mangangaso ay nagbili na ng ikatlong batch ng cherry tomatoes. Sinabi niya, ang mga tindero ay nagsasara na ng kanilang pera. Ang babae na nagbigay sa kanya ng churro noon at ang kanyang kaibigan ay lumapit sa kanya. Nakilala niya ang babae sa pamamagitan lamang nito at sinusubukan niyang maalala kung ano ang pangalan niya. At ang babae na may pangalang Suha ay natutuwa na naalala siya ng tindero ng pusa. Pero matapos mag-isip ng sandali, tinanong ni Theo kung ang pangalan ba niya ay Buha, at inakala ng babae na sapat na naalala siya ni Theo sa unang lugar. Kaya naisip niyang sumama sa kanya na tinatawag siya na Buha. Nagtanong siya kung maaari silang magkuha ng litrato muli ngayon at may dala siyang higit pang churro upang ibigay sa kanya. Tunay na nasasabik si Theo na makita ang kanyang bagong kaibigan. Nagdala siya ng bagong paboritong snack para sa kanya, ngunit inuubos niya ang kanyang mga pagnanasa at sinasabing hindi niya kailangan ang churro. Sa halip, gusto niya na bigyan siya ng kape kapalit ng pagkuha ng litrato. Naghahanap si Suha sa kanyang bag at saka kumuha ng isang packet, nagtatanong kay Theo kung ito ba ang coffee mix na kanyang tinutukoy. At iyon ang eksaktong gusto niya. Pagkatapos, tinanong ni Theo kung sa anumang pagkakataon, mayroon din siyang kahalintulad na asin at paminta. At nag-isip sina Suha at ang kanyang kaibigan bago pagsamahin ang ilan sa kanilang mga resources at ibigay sa kanya ang asin at paminta na kanilang hawak. Nagtatanong sila kung sapat na ito, at nagpasalamat siya sa kanila. Ngunit hindi niya nais kunan ng litrato siya, at hindi niya rin nais kunan ng litrato si Suha at ang kanyang kaibigan para dito. Isa itong ibang misyon na ibinigay ni Sejen sa kanyang tindero ng pusa na empleyado. Sinabi niya sa kanya na hingin ang mga bagay tulad ng asin, paminta, at kape kung gusto ng mga tao na magpakuha ng litrato sa kanya. At depende sa kanyang performance, papayagan niya siyang maging isang tindero ng 1 oras o 2. Para sa kapakanan ng pagkuha ng pinapangarap na posisyon, agad na sumang-ayon si Theo. At sa ngayon, iniisip niya na sa pamamagitan nito, magiging isang tindero ng kanya magkaroon ng magandang panahon sa kandangan ni Sejen. Kumuha siya ng maraming mga litrato kasama si Suha at iniisip niya na maganda rin ang mga ito. Nagpasalamat din si Theo sa kanya. At habang ini-stretch niya ang kanyang kamay para sa isang handshake, nakita ni Suha ang kanyang toe beans, at hindi niya maiwasang hipyuan at pitasin ang mga ito. Talagang malambot at nakaka-relax sila, ngunit tinanong siya ni Theo kung ano ang ginagawa niya, at siya ay nagulat. Sinabi niya na hindi niya maiwasang gawin iyon dahil pakiramdam niya ay napakasarap. At siya rin ay magbibigay ng churro kapalit ng pagpapayag sa kanya na hipyuan ang kanyang mga paa dahil ito ay isang napaka-relaxing na karanasan para sa kanya. Nagulat si Theo at tinanong si Suha kung tunay bang nakaka-relax para sa mga tao ang paghawak sa kanilang mga paa, at sinabi niya na totoo ito. Siya ay nakatulog. At saka siya'y nang-aakit kay Theo, sinasabi na ang mga tao ay hindi mayroon ang mga ito sa kanilang mga malambot at magagandang toe beans, at maswerte sila na hawakan lamang ang mga ito dahil ang mga pusa ay karaniwang hindi gusto ang paghawak sa kamay. Lubos na nagulat si Theo dahil natuklasan niya ang isa pang magandang bagay na maaari niyang gamitin upang kumita ng higit pa. Iniisip niya na ang kanyang toe beans ay isang swerte para sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Suha ang kaibigan niya kung maaari siyang magpakuha ng litrato kasama din niya dahil siya ang nagbigay sa kanya ng paminta kanina. Walang problema siya doon, at pagkatapos kumuha ng litrato, pumunta siya sa susunod na hakbang. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at tinanong ang babae na hipyuan ang kanyang mga paa. At kapalit, nais niya ng gantimpala. Pumayag ang babae, at pagkatapos hipyuan ang kanyang mga paa, binigyan siya ng ilang ng kanyang mga rasyon, kasama ang mga pakete ng pagkain at mantikilya, sa gitna ng iba pang mga bagay. Tunay na masaya si Theo at malakas na tumawa, habang iniisip ng babae na talagang cute siya at na dapat din niyang dalhin ang churro para sa kanya sa susunod. Masaya si Theo na sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa mga tao na hawakan ang kanyang mga paa at pagkuha ng mga gantimpala, maaari siyang maging isang tindero ng pusa sa loob ng 24 na oras. Ngunit bigla niyang naalala na mayroon siyang isa pang misyon, at agad niyang binitiwan ang mga bagay. Samantala, nag-upload si Suha ng mga selfie na kinuhanan niya kasama si Theo sa social media, at ngumiti sa kanyang sarili nang bigla siyang lumitaw sa likuran niya at nagulat siya.
Tinawag niya siya na Chirubuha at tinanong kung ano ang ginagawa niya, at tinanong niya kung hindi pa rin siya umalis. May mahalagang tanong si Theo para sa kanya. Gusto niya malaman kung siya ay galing sa isang lugar na tinatawag na Republic of South Korea. Nagulat ang babae at tinanong siya kung paano niya nalaman iyon, at sinagot niya na nadama niya ang pamilyar na amoy mula sa kanya. Hindi pa ganap na nauunawaan ni Suha ang lahat. Pero tinanong siya ni Theo kung maaari siyang tulungan, at wala siyang ideya kung ano ang gusto niya na gawin. Sa kuweba ni Sejen, ang mga poison honeybee ay nagkokolekta ng nectar mula sa mga bulaklak ng cherry tomato at pinupollinate ang mga ito habang minamasdan sila ni Sejen. Bukod dito, sila ay nagkokolekta ng honey na ginagawa nila sa kanyang bote ng tubig. Para sa bawat mililiter ng honey na ibinibigay nila sa kanya, bumababa ng kaunti ang kanyang kasanayan sa beekeeping skill. At unti-unti, habang ang bote ay napupuno, lumalaki ang kasanayan, at ang kasanayan ay umaabot sa antas 2 mula sa antas 1. Naisip ni Sejen na maganda ito. Kung ang lahat ay maganda, ang populasyon ng mga honeybee ay patuloy na lumalaki, at ang kanyang kasanayan sa pag-aalaga ng mga ito ay bumibilis din habang ang mga ito ay dama-dami. Gayun din, ang queen bee ay naglalagay ng mga itlog ngayon, at hindi na nakita ni Sejen ito sa matagal na panahon. Mayroon ding ilang hindi malinaw na pagbabago sa paglalarawan ng kasanayan sa beekeeping, at hindi niya alam kung magkakaroon ito ng anumang pagkakaiba. Ngunit ang maximum na bilang ng mga higera na maaaring pag-aari niya ay nagtaas mula 1 hanggang 2, at ngayon ay iniisip niya na kung maaari niyang hatiin ang higera mamaya, makokontrol niya ang parehong mga ito at mapapataas ang kanyang epektibidad. Gayun din, ang bote ay tungkol na magiging puno ng honey, at iniisip niya na kakailanganin niya ng isa pang lalagyan upang itago ito, at swerte na kung maaari niyang makuha ang isang bote. Ngunit pwede niyang isipin iyon mamaya, ngayon, mayroon siyang mas mahalagang gawain na gagawin. Ang mga carrots ay handa ng anihin, at kinuha ni Sejen ang isa mula sa lupa at tinawag ang kanyang mga kaibigan na rabbit na kumain. Agad silang tumakbo sa kanya habang nagpapatuloy si Sejen sa pag-ani ng agility carrots at nakakakuha ng 10 zapi para sa bawat isa habang nagpapataas din ng kasanayan ng kanyang skill harvest level 2. Ang kasanayan ng kanyang kasanayan sa pag-ani ay antas 2. Ngayon lang niya ito nakuha kahapon para sa unang beses. Bago pa iyon, inani niya ang pinagpala ng agility carrot noong araw ng blue moon ilang araw na ang nakalilipas, at hindi mapigilan ng mga kuneho ang kanilang kaligayahan nang makita nila ang mga hinog na carrots. Dumami ng isa ang uri ng pagkain na maaaring kainin at itanim sa kuweba. Ngayon, sinabihan sila ni Sejen na kumuha ng isa bawat isa, at talagang nagagalak ang mga kuneho. Bumaba pa sila para sa kanya, at tinanong niya kung talagang malaking bagay ba iyon. Habang sila ay nasa paligid ng apoy at kumakain ng mga carrots, tinitingnan ni Sejen ang impormasyon ng agility carrot. Pwede itong magdagdag ng 0.1 punto sa agility ng kumakain sa loob ng 10 minuto, at pwedeng i-stack ang epekto hanggang sa 10 beses. Bukod dito, may lahat ng benepisyo sa kalusugan ng cherry tomatoes at higit pa. Hindi lang ito nakakapagpabawas ng 10 gramo ng taba kapag kinain, kundi nakakapagpalakas din ng paningin. At ngayon, habang kinakain ni Sejen ang carrot, iniisip niya na dahil mas nakakabuti pa ito kaysa sa tomatoes, magiging talagang popular ang carrots kapag marami na siyang mabenta. Matapos kumain ng mabilis, inumpisahan na ni Sejen ang pag-ani ng natitirang carrots upang maiimbak. Tinutulungan din siya ng mga kuneho, nagtatanggal ng mga dahon mula sa carrots at nagdadala sa imbakan. Pati na rin ang itim na kuneho ay tumutulong kahit na hindi siya magaling sa pagsasaka. Sumubsob siya habang dala ang ilang carrots, at tinanong siya ni Sejen kung pagod na ba siya. Pero lumabas na nagpapakyut lang siya at kumakain ng carrot habang nakahiga. Pero nahuli siya ni Sejen sa akto, at pinagpalo pa siya ng ama ng kuneho dahil sa pagnanakaw. Ang imbakan ay halos puno na, at nagdesisyon si Sejen na itigil ang pag-ani ng carrots para sa araw na iyon at tapusin ang trabaho. Ngunit biglang may dumagsa na mga mensahe mula sa sistema na nagsasabing nakakuha siya ng XP mula sa pag-ani ng carrots, at ngayon ay naabot na niya ang antas 10. Natuwa rin si Sejen na malaman na naabot na niya ang antas 10. Nakakuha siya ng bonus stat para sa pagtaas ng antas, at may quest din na inilabas. Tinanong ni Sejen ang Tower Master kung ano ang quest ngayong pagkakataon, pero sinabi ng manager na hindi galing sa kanya ito ngayong pagkakataon. Ito ay isang job quest na lumilitaw kapag ang isang hunter ay nakakamit ang antas 10. Kailangan lampasan ang quest na ito upang makuha ang mga bagong traits ng klase at magpatuloy sa susunod na antas. Narinig na ni Sejen ang tungkol sa mga job quest mula sa mga hunter sa totoong mundo. Para sa mga normal na hunter, karaniwan itong may kaugnayan sa labanan tulad ng pag-subjugate ng mga monster.
Pero dahil siya ay isang magsasaka, sigurado siya na magiging iba ang quest. Binuksan ni Sejen ang window ng quest at nakita na humihingi ito sa kanya na palawakin ang lugar ng pagtatanim ng 50 square meters. Iniisip niya na madali ito at kaagad itong sinimulan. Natapos niya ang quest at nakakuha ng mga reward para dito. Naabot na niya ang antas 11 at nakakuha ng isa pang bonus stat. Bukod dito, nakakuha siya ng 10 tower coins at isang job trait bilang reward. Masaya si Sejen na tapos na ito dahil mas nakakapagod kaysa iniisip niya. Pagod siya, at pati na rin ang mga kuneho na nag-collapse na. Pero kahit papaano, may magandang job trait siyang nakuha bilang gantimpala sa kanyang masipag na trabaho. Ngayon ay maaari na niyang makuha ang XP sa tuwing gumawa siya ng isang square meter ng crop field, at iniisip niya na maganda na natapos niya ang quest agad dahil maaari na niyang makakuha ng mas maraming karanasan ngayon. At pagkatapos kumain at magtanim ng mga carrot roots, lumaki ang field ng higit pa sa inaasahan niya. Napakapagod na si Sejen upang gawin pa ang anuman para sa araw na iyon, at sinabi niya sa kanyang mga kaibigang kuneho na dapat din silang matulog at tapusin ang kanilang mga trabaho bukas. Habang siya ay pumupunta sa kanyang lugar, ang mga kuneho ay papunta na rin sa kanilang lungga. Pero bigla nilang pinigilan ng kanilang mga magulang na pumasok. Sinabi nila sa kanila na hindi sila pwedeng pumasok at sinara ang pinto sa kanilang mga mukha. Malungkot at nabigla ang mga kuneho. Dalawa sa kanila ang nagtutulak sa pinto, habang ang isa ay umiiyak lang. Dumating din si Sejen sa kanila pagkatapos ng ilang sandali. Malungkot at nabigla rin si Sejen. Dalawa sa kanila ang nagtutulak sa pinto, naririnig ang kanilang mga boses at napagtanto na tinaboy sila sa bahay. Pero sila ay mga matanda na ngayon, kaya't panahon na para maging independent sila. Hindi talaga pinatawan ng kanyang sinabi ang mga kuneho, at sinabi ni Sejen na huli na para lumikha ng bagong lungga ngayon, kaya para sa araw na iyon, dapat silang matulog kasama niya. Medyo naging masaya ang mga kuneho at sumang-ayon sa kanyang plano. At ngayon, natutulog si Sejen sa kanyang kama kasama ang kanyang mga kaibigang kuneho sa kanyang tabi. Tumatawa siya, sinasabing maganda rin ito paminsan-minsan, ito'y nakakaramdam ng malambot at mainit. Sa kabilang dako, sa lugar ni Theo, si Dongshek ay talagang stressed na ang kanyang anak na babae ay magrereklamo sa kanya dahil hindi siya makabili ng kahit anong cherry tomatoes ngayon. Pero bigla siyang dumating si Suha kasama si Theo, at medyo nagulat siya na makita na hindi pa umuwi ang tindero ng pusa. Sinabi niya na may sasabihin daw ang pusa sa kanya, at tinanong ni Theo si Dongshek kung siya ang pinuno ng mga taong galing sa South Korea. Sinabi ni Dongshek na totoo iyon, pero gusto niyang malaman kung bakit siya tinanong ng pusa ng ganon. At saka tinanong siya ni Theo kung gusto niyang gumawa ng kontrata sa kanya. Ngayon, habang tinatanong ni Theo si Dongshek kung gusto niyang pumirma ng kontrata sa kanya, ibinigay niya ang isang piraso ng papel sa nakyulang na mangangaso na may mga detalye ng kanilang kontrata na binanggit dito. Binasa ni Dongshek ang nilalaman ng kontrata, at sinasabi na kailangang magbigay siya ng 50 milyong won sa pamilya ni Ginoong Park Sejen, na nakatira sa distrito ng Sosa ng Bucheon City. Idinagdag ni Theo na dapat din nilang sabihin sa mga magulang ni Sejen na siya ay mabuti. Para sa kanilang bahagi ng kontrata, magbabayad sila ng 50 na tower coin sa mga mangangaso, at ang mas mahusay na gantimpala ay 200 na magical cherry tomatoes na itinago ni Theo sa pananampalataya. Habang inilalagay niya ang isang basket ng cherry tomatoes sa harap ni Dongshek, ang huli ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Iniisip niya na sa dami ng cherry tomatoes na ito, tiyak na mananalo siya sa puso ng kanyang anak na babae, at itatawag siya nito bilang pinakamahusay na ama kailanman. Siya ay nawawala sa imahinasyon ng isang masayang hinaharap, at pagkatapos ay nagtanong si Theo tungkol kay Sejen. Iniisip ng mangangaso na dahil ito ay isang mensahe para sa kanyang pamilya, si Sejen ay isang mangangaso na sa kasalukuyan ay hindi makalabas ng tower. Naaatubiling sagutin ni Theo siya dahil ipinagbawal sa kanya ni Sejen. Nais niyang manatiling sikreto ng pusa ang kanyang pagiging nasa ika-79 na palapag, at ngayon, habang iniisip ni Theo ng sandali, nag-iisip siya ng magandang kwento. Sinasabi niya kay Dongshek na si Sejen ay nagligtas sa kanyang buhay sa ika-40 palapag, kaya ginagawa lamang niya ang ilang gawain para sa kanya. Kahit ang kwentong ito ay hindi talaga nakakatulong sa pagtatago ng mababang profile, at nagulat si Dongshek habang naririnig ito tungkol sa isang tao na nasa ika-40 palapag. Wala pa ring opisyal na nakarating sa ika-40 palapag, at tinanong niya si Theo kung ang taong may pangalang Park Sejen ay siya ang nakadiscover ng mga magical cherry tomatoes. Ngunit sinabi ni Theo na hindi niya maaaring sabihin sa kanya ang higit pa sa ito. Si Sejen ay isang dakilang tao, sa huli, at mayroon siyang maraming lihim.
Iniisip ni Dongshik ang tungkol sa isang tao na nag-iisa sa ika-40 palapag. Kahit na gumawa siya ng isang koponan gamit lamang ang mga pinakamahuhusay na miyembro ng kanilang guild, mahirap para sa kanila na tumawid sa ika-39 na palapag, at hindi pa siya nakarinig tungkol sa anumang mangangaso na nakalabas ng tower. Iniisip ni Dongshik na si Sejen ay marahil isang solo na mangangaso na hindi konektado sa anumang guild, at kaya hindi masyadong kilala tungkol sa kanya. Ngunit nangangahulugan din ito na siya ay napakatipid at malakas, at ngayon iniisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon. Sa kontratang ito bilang isang dahilan, nadarama ni Dongshik na maaaring manatili siya sa pakikipag-ugnayan kay Sejen, at kung maging maganda ang mga bagay, maaari pa silang makapag-recruit sa kanya sa kanilang guild. Hindi lamang iyon, maaari rin nilang monopolisahin ang distribusyon ng mga cherry tomatoes, na tiyak na magiging mas mahirap na makuha, sa hinaharap. Iniisip ang lahat ng ito, sinasabi ni Dongshik kay Theo na dapat silang pumasok sa isang kontrata. Pinirmahan ng parehong tao ang kontrata, at ito ay natapos na. Sinabi ni Dongshik na ang mga deal na pirmado sa loob ng tower ay may bisa kahit na ang isa ay nasa labas, ngunit upang magbigay ng mas eksaktong impormasyon, nais niyang makita ang tindero ng pusa pagkatapos ng 10 araw. Sinabi rin niya sa pusa na ipaalam kay Sejen sa kanyang pangalan na si Kim Dongshik, ang leader ng Phoenix Guild, ang magiging responsable sa pagbibigay ng balita sa kanyang mga magulang. Sa kuweba ni Sejen, ang batang Sejen, ang mga batang kuneho na itinulak palabas ng kanilang bahay ay nagsimulang gumawa ng mga bagong tahanan para sa kanilang sarili. At habang inaakit siya ng itim na kuneho patungo sa mga bagong gawang bahay, natuklasan ni Sejen na ang mga ito ay lubos ng kumpleto. Siya ay namangha sa mga bahay na kanilang ginawa na tila mas maganda kaysa sa kanilang unang bahay, at ang mga kuneho ay lubos na ipinagmamalaki rin. Pinupuri niya sila, sinasabi na ang bubong ay gawa sa mga dahon ng sibuyas at ang mga pader ay tila mukhang matibay din. Iniisip niya na ang kuneho ng pala at ang kuneho ng karit ay marahil ang pinakamahirap na nagtrabaho para dito, at pareho silang masaya sa kanilang mga tagumpay. Bukod pa rito, gumawa sila ng isang maliit na silid para magpahinga sa pagitan ng mga oras ng trabaho, at nais ni Sejen na siya rin ay mayroong ganon. Sa gayon, muling pinupuri niya ang mga kuneho at pinapahampas ang kanilang mga ulo. Pagkatapos niya itong ipahayag na dapat silang magkaroon ng isang housewarming party, ang mga kuneho ay sobrang nasasabik. Ilan na ang nakalipas na araw mula nang lumipat ang mga batang kuneho mula sa bahay ng kanilang mga magulang, at ngayon sila ay gumawa ng kanilang sarili habang ang mag-asawang kuneho ay patuloy na nagdikit sa isa't isa. Habang sila ay umuupo upang kumain ng isang pagdiriwang ng kapistahan, nagtaas si Sejen ng baso para sa mga kunhong nagtrabaho ng husto. Siya ay umiinom ng cherry tomato at honey juice sa kanyang baso, at gumawa ng mga maliit na baso para sa kanilang sarili gamit ang mga cod-curry na carrots. Nagtapon si Sejen ng juice sa itim na kuneho. Pinasasalamat sa kanya sa palaging pagbibigay sa kanila ng napakagandang kalidad ng isda, at siya ay lubos na tuwang-tuwa. Pagkatapos, pinupuri niya ang mga kuneho sa pangkalahatan, sinasabi na sila ay talagang matalino sa pag-iisip ng paggamit ng mga cod-curry na carrots bilang mga baso. Bagaman ito ay medyo maliit para kay Sejen, nakakatuwa pa rin dahil maaari niyang kainin ang baso pagkatapos ng pag-inom ng inumin. Ngunit biglang napansin niya ang mag-asawang kuneho na medyo malandi sa isa't isa, at habang sila'y tinitigan niya, sinasabi ni Sejen, ito ay medyo kaduda-duda. Iniisip niya ang dahilan kung bakit pinilit nilang lumabas ang kanilang mga anak, at pagkatapos ay nagtatag ng isang conclusion at sinasabi sa mga kuneho na malapit na silang magkaroon ng mas maraming kapatid, ngunit hindi nila maintindihan ang ibig sabihin niya. Ngunit biglang may isang system window na nagbukas sa harap niya, at ito ay nagpapabatid sa kanya na ang seed store ay nagbukas. Masaya si Sejen nang makita niya ngayon ang araw ng pagtanim para sa baniling seed na kanyang nalimutan, at siya ay labis na nasisiyahan sa pagbukas ng tindahan, nagtataka kung ano ang maaari niyang bilhin ngayong pagkakataon. May opsyon siyang bumili ng 100 strawberry seeds para sa 0.5 na coins, 100 potato seeds para sa 5 na coins, at 1,000 lettuce seeds para sa 0.1 na coins. At ang bagay na nagpapaligaya sa kanya ng higit pa ay ang lettuce, dahil talagang nais niyang magkaroon ng inihaw na karne na balot ng mga dahon ng lettuce. Ngunit sa kanya napagtanto na hindi sapat ang isda at wala siyang ibang karne, kaya't nagpasya siyang talikuran ng lettuce. Sa pag-ililiman na nito, natitira lamang ang strawberries at potatoes, at parehong magagandang opsyon din. May sapat siyang pera upang bumili ng anuman ang kanyang gusto, ngunit maaari lamang siyang bumili ng isa, kaya't siya ay tunay na nalilito.
Ngunit sa kanya napagpasyahan na pumunta sa tindahan, at napagpasyahan niyang pumili ng potatoes dahil hindi lamang sila isang mahusay na pinagmulan ng carbohydrates kundi maaari rin silang maging maraming pagpipilian. Pinili ni Sejen ang opsyon na bumili ng 100 potato seeds, at 5 na coins ang nabawas mula sa kanyang account. Bukod pa rito, kumita siya ng 50 na seed store loyalty points, ginawa ang kanilang kabuoang hanggang sa 56 na puntos, kabilang na ang mga nakaraan. Sa ganitong paraan, nagsisimula muli ang cooldown period para sa seed store, at ngayon ay maaari niyang ma-access ito pagkatapos ng 1 buwan. At pagkatapos, isang malaking sako ng mga patatas ang bumagsak mula sa langit, at nagulat si Sejen sapagkat inaasahan niyang ito ay isang maliit na supot lamang. Halos hindi na niya naikutan ang sako ng patatas na malapit na siyang durugan at sinasabi na medyo takot siya sa sandaling iyon. Nagulat din ang mga kuneho, at ang kuneho na asawa ay lalo pang nagalit dahil natatakot ang kanyang asawa. Humingi ng paumanhin si Sejen, at pagkatapos ay kinuha niya ang isang patatas upang tingnan ang kalidad nito at nag-iisip na ito ay talagang masarap na tingnan. Nagplano siyang itanim ito kaagad upang mabilis niyang mapananim at lutuin ito sa iba't ibang paraan. Talagang nai-excite siya na kumulat at luto ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, at nanatili rin ang mga kuneho doon. Naisip niya na tila napakasarap nito. Nagplano siyang itanim agad ito upang mabilis niyang mapananim at lutuin sa iba't ibang paraan. Lubos siyang nai-excite na kung paano ito lulutuin at papakuluan, at gagawin pa niyang potato pancakes, at ang mga kuneho ay nagsisimulang lumaway kasama niya. Ngunit sinabi ni Sejen na dapat magpahinga sila ngayon, at bukas ay itatanim nila lahat ng mga kamatis. Masaya rin ang mga kuneho na magkaroon ng maagang pahinga, at pagkatapos ay nag-aalala si Sejen kung okay lang si Theo. Iniisip niya na malamang ay tapos na ang mga gawain ng tindero ng pusa na sinabihan niya na gawin, at si Theo ay nagtatapos na lang ng mga huling gawain na itinakda ni Sejen. Siya ay nasa sentral na distrito ng mga tindero, na katulad ng isang maunlad na bayan ng pamilihan na may malaking populasyon at malalaking gusali. Lahat ng uri ng mga nilalang ay naninirahan ng mapayapa at nagtatrabaho ng hindi nararamdaman ang anumang panganib. At sa isang tindahan, si Theo ay bumibili ng mga bagay na hiningi sa kanya ni Sejen. Nakabili na siya ng mga kumot at unan at ngayon ay naghahanap ng sandok, kutsara, at mangkok. At habang hinahanap niya ang mga binibenta, nakakita siya ng isang desenteng kawali at kaldero. Nagtanong siya sa tindero, isang tindero ng aso, tungkol sa presyo nila, at sinabi sa pusa na bigyan siya ng kabuoang 1.6 tower coins. Hindi nag-aaksaya ng oras si Theo at humihingi sa kanya ng diskwento, at tumawa ang tindero, sinasabing siya ay tuwang-tuwa. Sinabi niya kay Theo kung baguhan siya sa lugar, at pagkatapos ay nag-aalok na magbigay sa kanya ng maliit na diskwento at singilin lamang ng 1.5 tower coins. Ngunit hindi kontento ang tindero ng pusa, at humihingi pa ng mas maraming diskwento, at nagulat ang tindero at sumagot na hindi na siya makakapag-profit sa ganitong kaso. Sinabi niyang hindi na niya maaaring magbigay ng karagdagang diskwento, at sinabi ni Theo na okay lang. Bibilhin niya ang mga bagay na ito mula sa ibang tindahan sa kaso na iyon. Inilagay niya ang mga bagay sa tindero at lumisan. Hiniling sa kanya ng tindero ng aso na huminto, sinasabing hindi siya pwedeng umalis ng ganun na lang. Siya ay kinakabahan na, ngunit sinagot ni Theo na dahil hindi siya makapagbibigay sa kanya ng diskwento, hindi niya ito mabibili sa kanya. Inamin ng tindero ang kanyang pagkatalo at sinabi na handa siyang ibenta ang mga bagay para sa 1.3 tower coins. Ngunit ibinigay ni Theo ang kanyang presyo, 1.2 tower coins, o aalis siya ng simpleng ganon. Tinanggap ng tindero ang deal, sinasabing hindi na siya makakapagbigay pa ng higit pa. Inilagay ng pusa ang mga barya sa isang malapit na bar aisles at nagpasalamat sa tindero habang naglalakad palayo na may mga binili siyang bagay. Namangha rin ang tindero sa kanyang galing. Una niya itong iniisip na baguhan, ngunit tila isang eksperto ang pusa. Ngunit pagkatapos napansin niya na basa ang mga barya at may bakas ng paa sa bar aisles, at nagtaka siya kung ano ito. Ito ay pawis ni Theo, dahil siya ay sobrang kinakabahan habang nakikipag-usap. Ngayon ay hinihingal siya sa layo na siya sa tindero, at pagkatapos ay sinabi niyang sa wakas ay nagawa na niya ito. Sinigaw niya na sa wakas ay nakabili siya ng hindi tanga, at ang ibang tao sa daan ay nakatingin sa kanya. At ito ay dahil kay Sejen, na nagbigay kay Theo ng detalyadong leksyon kung paano huwag maging isang tanga na customer. Sa kuweba, sinabi niya sa pusa ang 3 golden rules para makakuha ng magandang deal. Una, kahit ano pa ang presyo na inaalok sa iyo ng tindero, lagi kang humihingi ng diskwento. Pangalawa, kung tumanggi silang magbigay ng diskwento, umalis ka na lang. At pangatlo, kung pigilin ka ng tindero, humingi ka ng diskwento ng 3 beses.
Sinabi ni Sejen kay Theo na tandaan lamang ang tatlong batas na ito at hindi siya maloloko. At talagang gumana ito tulad ng sinabi niya. Nagyabang si Theo sa kanyang sarili habang sinasabi niya na ngayon ay isang naglalakbay na tindero na siya na alam kung paano makakuha ng diskwento. Ngunit pagkatapos, habang papunta siya sa isang sulok, naririnig niya ang ilang pamilyar na salita. Mayroong nagtitinda ng mga bagay mula sa labas ng tore, at habang tinitingnan ni Theo ang tindero, siya ay nagulat na makita ang isang pamilyar na mukha. Ito ay si Scarem, ang goblin merchant, na nag-scam sa kanya noong unang araw niya bilang isang naglalakbay na tindero. At sa ngayon, sinubukan niyang gawin ang parehong bagay sa iba pang bagong tindero gamit ang parehong taktika. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang lihim na ibinubunyag niya upang mas maraming bagong naglalakbay na tindero ang maging mataas na antas na mga tindero, at tila naniniwala ang baguhang tindero sa kanyang mga salita. At galit si Theo sa pagtuklas na ang manluloko ay nasa aksyon muli. Natapos na ni Theo ang huling mga misyon niya, at sa pag-uwi, natagpuan niya ang isang baguhang naglalakbay na mga ngalakal na niluloko ni Scarem, ang goblin na niloko siya noong unang araw. Galit si Theo, at nagpasya siyang hindi hayaan na makalusot ang masasama na goblin dito. Hindi niya papayagang masaktan ang iba pang mga baguhan. Inilabas niya ang kanyang mga hindi nakikitang manggas at sinigawan si Scarem, na nagulat nang marinig ang kanyang boses. Sinabi ni Theo na sa wakas ay natagpuan niya siya, at habang siya ay naglalakad, nakita niya si Scarem. Takot siya sa kung ano ang mangyayari ngayon, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang isang pag-arte sa harap ng kanyang bagong target habang pinapayuhan si Theo, kaya't sinasamahan niya ito ng magiliw, itinanong kung saan siya nagtago ng matagal. Tinanong niya siya kung ang mga bagay na ibinigay niya sa kanila ay talagang maganda, at si Theo ay binaliwala siya, sinasabi na paano siya magtatangkang magpanggap na malapit sa kanya. Pagkatapos, pumihit ang mga ngalakal ng pusa sa baguhan, na malapit ng lokohin at sinabihan siya na huwag magtitiwala sa goblin. Tinawag niya itong panlilinlang, at ngayon, panik na si Scarem, nagtatanong kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na iyon. Dagdag pa niya na binigyan niya siya ng mga kahangahangang bagay sa napakababang presyo dahil sa kanyang awa. Kaya't siyang maging matagumpay, ngunit ngayon ay sinusubukan niyang saktan ang taong minsan na tumulong sa kanya. Nang higit sa lahat, galit na ngayon si Theo at sinabihan siya na itigil ang pag-arte bilang isang mabuting mangangalakal. Lumapit siya sa baguhan, at tinanong kung ang goblin ay ibinibenta sa kanya ang tumbler sa pamamagitan ng pagiging may konserbasyon na mahika. At bago pa man siya makakuha ng sagot, ipinaliwanag niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Sejen. Ang tumbler ay nagpuputol ng komunikasyon sa labas ng mundo at nagpapanatili ng mga bagay. Mainit o malamig sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-agos ng init. Sinabi niya na wala namang mahika sa mga bagay na iyon. At ang lahat ng ibinibenta ni Scarem ay basura. Pawis na ngayon si Scarem, at nagtataka kung saan natutunan ni Theo ang lahat ng iyon. Sinusubukan niyang patahimikin ang mga ngalakal ng pusa, sinasabing siguro ay mayroong pagkakamali at maling nakita niya ang produkto, kaya't gusto niyang kausapin siya. Nang payapa, ngunit nakita na ni Theo ang mga asong gwardya, at tinawag niya sila, sinasabing sinubukan ng goblin na lokohin ang isang inosenteng baguhan. Sumuko na si Scarem sa pagiging mabait, at kailangan niyang pumunta sa susunod na lugar. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa susunod na lugar. At tumakbo siya, sinasabing siguradong maghihiganti siya para dito. Pagkatapos ng mga iyon, medyo nasiyahan ang mga ngalakal na pusa, at sinabi niya sa baguhan na huwag basta magtiwala sa mga sinasabi ng mga tao nang walang pagsasaalang-alang. Nagpasalamat siya sa kanya sa maraming tulong at tinanong ang kanyang pangalan. At ipinagmamalaki ni Theo ang kanyang pangalan. Muli siyang nagpasalamat sa kanya, at umalis na siya, sinasabing mag-ingat at huwag basta maloko ng sino man. Ngunit sa ilalim ng kapote ng baguhang mga ngalakal ay isang matalinong Zorro. At tila'y may itinatago siya mula sa pusa. Sa sandaling wala nang nakikita si Theo sa kanya. Sinabi niya na natapos na ang misyon at hiningi ang kanyang mga tauhan na lumabas mula sa kanilang mga tagong lugar. Ang isang pulutong ng mga pulis aso ay lumabas at yumukod sa harap niya, at tinanong ng Zorro kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanila na alisin ang sinumang maaaring maging panganib sa kanilang misyon. At sa kabila nito, isang mangangalakal na pusa ang dumating dito. Isa sa mga opisyal ng aso ay nerbiyoso na humingi ng paumanhin. Sinasabing ang kanilang mga ahente ay nagbantay sa kalapit na 100 metro na lugar ayon sa plano. Ngunit walang silang kaalaman kung paano nakapasok ang naglalakbay na mga ngalakal. Nilagay ng Zorro ang isang kapote ng opisyal ng seguridad.
sa kanyang ulo, at lumabas na siya ay si Zereth, isang ahente ng Secret Investigation Bureau ng Wandering Merchant Association. Siya ay nadismaya sa pagkabigo na ito na sa malaking bahagi. Dahil hindi maayos ang ginawa ng kanyang koponan. Binabalak nila ang isang operasyon upang hulihin si Skyrim sa loob ng mga nakaraang buwan, at nang sila ay sakta na malapit, ito'y naglaho. Dahil sa pakikisali ng pusa, sinasabi niya sa kanyang koponan na dapat nilang bumalik sa kanilang himpilan ngayon. At doon, lahat sila ay dapat magsulat ng 100 sulat ng paumanhin upang magmalasakit sa kanilang pagkakamali. Ngayon, siya ay galit at seryoso habang sinasabi ito, at alam ng kanyang koponan na hindi siya nagbibiro lamang. Takot sila habang siya ay lumalayo, na nag-iisip kung paano sila nagtanggap ng maraming reklamo tungkol sa isang peking mangangalakal sa Wandering Merchant Association, at matapos ang mahabang panahon sila ay nakatukla sa mga kilos ni Skyrim. Siya lamang ang nakakaalam kung paano makakakuha ng mga bagay na nasa labas ng tore, at hindi nila sigurado kung saan niya ito nakuha mula sa ilegal na ruta. Alam ni Zereth na napakahirap siyang hulihin sa aksyon, ngunit siya ay nakakapag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng pagpindot ng buton. Nagsasabi na siya ay isang simula lamang ng mga ngalakal, at malayang pumapasok sa kanyang patibong. At bago pa niya mahuli ito sa lugar, pinigilan sila ni Theo. Iniisip ni Zereth na dapat nilang baguhin ang kanilang strategiya, ngunit siya rin ay curious tungkol kay Theo ngayon, at dahil hindi sila magkasundo ni Skyrim. Nagpasya siyang suriin ang kanyang kwento, at hindi alam ang lahat ng abala na kanyang idinulot. Si Theo ay masaya lang na kumakain ng kanyang pritong isda habang bumabalik sa kuweba para magulat kay Sejen. Sa kuweba, itinuturo ni Sejen sa sakit na kuneho kung paano magputol ng patatas ng maaayos upang maging mas kapaki-pakinabang ito sa kanyang pagkain. Tinuturuan din niya ang sakit na kuneho kung paano magputol ng patatas. Bilang binhi, ginagawa niya ito ayon sa utos at binibiyak ito sa 4 na pantay na bahagi, at pagkatapos ay umaatres si Sejen sa susunod na hakbang. Pagkatapos mahinahong basay ng lupa sa tulong ng ama na kuneho at ang kanyang lata ng tubig. Nilalagay niya ang binhi ng patatas doon. Tinatanong siya ni Sejen kung hindi ba siya curious tungkol sa kanyang nakapanghihilakbot na pamamaraan ng pagtatanim ng 400 halaman ng patatas na mayroong lamang 100 patatas, at pagkatapos ay nagyayabang na natutunan niya ito sa isang YouTube video. At ngayon ay iniisip niya na ang isang bagay na nakita niya na hindi gaanong interesado ay lubos na tumutulong sa kanya. Natatanggap niya ang paliwanag na hindi siya mabuti na tao, ngunit siya ay isang mabuting tao. Natatanggap niya ang mga puntos ng karanasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga patatas at pagpapalawak ng kanyang lupain. At para sa bawat 33 metro kwadrado, siya ay nakakakuha ng 10 zapi. Hindi ito masyadong malaki, ngunit ito pa rin ay karagdagang kita. Ang pagtatanim ng patatas ay tapos na, at naisip ni Sejen na dapat niyang anihin ang ilang kamote. Excited din ang mga kuneho, at sinabi niya na hindi pa sila nakakatikim ng kamote mula ng mga kuneho ay mga batang maliit pa. At bago siya makapagsimula sa anihan, tinanong niya ang mga batang kuneho kung alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Sila ay naguguluhan, at sinabi ni Sejen na siya ay nagsasalita tungkol sa mga lukot ng kamote na gagamitin upang magtanim ng higit pa sa kanila. Kailangan nilang alisin ang mga sanga muna. At sinabi niya sa mga batang kuneho na mag-ingat sa mga lukot, at sila ay nalulungkot dahil plano nilang kainin ang mga ito habang naglalakad. Pero mayroon siyang sinabi ang itim na kuneho sa kanila, at sila nagalak. Sinabi niya na dati, nang makatanggap si Sejen ng abiso tungkol sa pagtanggap ng karanasan. Mula sa pagtatanim ng mga lukot, nagpasya siyang gawin ito mag-isa, at inirerekomenda na sa pagkakataong ito, siya ay gagawin din niya ito mag-isa. Ang mga kunhong magsasaka ay nagsisimulang tumawa dito, ngunit hindi pinapansin ni Sejen. Siya ay tila ay natutunan ang kanilang plano. Sila ay nabigla nang sabihin niya na marahil ay iniisip nila na ang pagtatanim ng kamote ay tanging kanyang trabaho lamang, ngunit ngayon ay napagpasyahan niyang hindi na gawin ito mag-isa. Sinabi niya na ang pagsasaka ay tungkol sa tamang oras, at hindi niya maaring sirain iyon para lamang sa pagtaas ng kanyang kasanayan. At ang mga kuneho ay nalulungkot dahil napagtanto nila na kailangan din nilang magtrabaho. Ang mga kuneho ay nagtatrabaho ng husto. Ang ina at ang sakit na kuneho ay naghihiwa ng mga ubas, at ang kuneho ng kariton ay bumubuhat sa mga ito. Ang itim na mandirigman na kuneho ay ginagawa rin ang kanyang makakaya upang tumulong, habang ang iba pang kuneho ay nag-aayos ng lupa para sa susunod na pagtatanim. Salamat sa kanilang tulong, lumilikha si Sejen ng
500 metro kwadrado ng lupain ng kamote ng mabilis, at siya ay medyo pagod. Nakatanggap siya ng karanasan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng lugar ng pagtatanim kahit na kinailangan niyang humingi ng tulong sa mga kuneho, at siya ay nag-iisip na ito ay maganda kahit hindi niya makuha ang buong XP na makukuha niya kung ginawa niya ito mag-isa. Siya ay nag-level up at nakatanggap ng isang bonus na estadistika, ngunit pagkatapos ay nagsimula ang mga magulang na kuneho na kumanta. At sumama sa kanila ang kanilang mga anak. Nagpapakita sila ng disiplina, yumuyuko habang kumakanta, at nagsisimula. Nang umikot si Sejen, siya ay nalilito at nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa, at ang manager ng tore ay nagbibigay sa kanya ng mga sagot. Ang mga kuneho ay umaasang magkaroon ng saganang ani ng kamote kaya't sila ay naglalaro ng sayaw ng kasaganaan na inialay sa mga magsasaka ng tore. At ang manager ng tore ay nagpapasaya rin kay Sejen, sumisigaw ng inihaw na kamote mula sa kanyang opisina. Nagpasalamat si Sejen sa kanila at sinabi na dapat silang magtulungan ngayon at mag-ani ng mga kamote. Ngunit habang binubuksan niya ang unang kamote, namangha siyang makita ang isang maliwanag na dilaw na ilaw na nagmumula sa lupa. Lahat ay nagulat at napalakpak sa ilaw at natuklasan ni Sejen na ito ay nagmumula sa isang malaking gintong kamote. Binasa niya ang impormasyon nito at natuklasan na tinatawag itong kamote kalabasan ng araw, isang mutant na kamote na sumipsip ng sikat ng araw sa pinakamataas na palapag ng tore at kaya'y puno ng enerhiya ng araw. Kapag kinain, ito ay sunog agad ang 100 gramo ng taba sa katawan at nagbibigay ng buong pagtatibay laban sa lamig sa loob ng 24 na oras. Ang ranggo nito ay ipa rin at ang buhay nito ay 30 araw lamang, ngunit ito ay isang bihirang ani. At nagpadala ng mensahe sa kanya ang manager ng tore na si Sejen ay nakamit ang tagumpay ng pagbuo ng bagong uri sa tore. At hindi makapaniwala si Sejen na bagong uri ng pananim ang kanyang nakamit. Samantala, sa labas ng mundo, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng isang gusali, at mula roon ay lumabas si Kim Dong-shik. May dala siyang regalo, at habang tinitingnan niya ang gusali, iniisip niyang siya ay nasa tamang lugar. Pagkatapos nito, pinadala ang mga kuneho sa gubat. Pagkatapos nito, sumasayaw ang mga kuneho para sa isang masaganang ani ng mga kamote, at ang unang ani na kinukutkat ni Sejen ay isang malaking sorpresa. Ito ay isang ginto kamote na kumikislap sa sandaling lumabas ito sa lupa. At ang impormasyon nito sa bintana ay nagsasabing ito ay ang kamote na pumpkin ng araw, isang bagong nag-mutate na uri na kanyang itinanam, at ito ay ang kanyang tagumpay. Ang tanging maaaring gawin si Sejen at ang mga kuneho ay tumingin na may paghanga sa bagong uri na kanilang natuklasan, at tiningnan niya ang isang listahan ng mga mensahe mula sa sistema tungkol sa kanyang tagumpay. Ang XP ng trabaho ni Sejen at ang kasanayan sa pag-ani ay tumaas lamang ng dating halaga. Ang tunay na benepisyo ay ang eksklusibong karapatan na magtanim ng bagong uri. Walang sino man sa tore ang makapagtatanim ng kamote na pumpkin ng araw nang walang kanyang pahintulot, at namangha si Sejen. Nerealisa niya na siya lamang ang makakapagtanim at magkaroon ng kamoteng ito. Kahit pa niya itong anihin ng marami at ibigay ito sa iba, hindi nila ito magagawang itanim ng walang kanyang pahintulot, at maaari siyang kumita ng kita mula dito habang buhay. Kaya't hindi siya nagaksaya ng oras at itinanam muli ang bagong uri sa lupa. Ngunit sa puntong ito, ang pinakamahusay na desisyon ay itanim ito at anihin ito mamaya. Pagkatapos niyang gawin iyon, sumisigaw si Sejen na oras na upang anihin ang ilang regular na kamote, at ang mga kuneho ay kasing saya niya. Lahat ay nagtutulungan, at nakakakuha sila ng magandang ani ng mga kamote, na isinama nila sa kanilang hapunan para sa gabi kasama ang isda. Pagkatapos ng mga kamoteng ginataan na may sibuyas na dahon ay sapat ng inihaw, tinusok ni Sejen ang mga ito gamit ang isang matulis na patpat upang tingnan kung luto na ito hanggang sa gitna. At pagkatapos ay sinisipat niya at ng mga kuneho ang mga kamote, umaasa na mapabilis ang paglamig nito. Habang binabasag ito ni Sejen, sinasabi niya na ito ay isang bagay na karapat-dapat mamatay, at ang mga kuneho ay halos naglalaway na. Lahat ay nakakakuha ng kanilang bahagi, at sila ay nag-e-enjoy dito, ngunit ang asawang kuneho ay sobrang hindi makapaghintay at halos malunok ito, habang pinapatahan siya ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, natanggap ni Sejen ang isang mensahe mula sa manager ng tore, na naghihintay para sa kanyang pagkakataon habang pinupunasan ang laway sa kanyang bibig. Pinasalamatan ni Sejen ang manager sa pagpapakain sa mga kuneho ng una at pagkatapos ay nagregalo ng 10 kamote sa kanila. Nagpapasalamat ang manager at sinabi na siya ay lubos na mag-e-enjoy. Pagkatapos, tinanong ni Sejen ang kunhong may saklay kung tapos na siya sa pagkain at maaari ba siyang tulungan, at siya ay nag-aayos na magtrabaho.
Sa loob ng kanyang opisina, ang manager ng Tore ay nag-e-enjoy sa mga kamote isa-isa dahil mas maliit ito kaysa sa kanyang pagkain. Ngunit nakita niya ang lahat at ngayon ay gusto pa niya. Habang sinusubukan ng manager ng Tore na humingi ng karagdagang mga kamote, nakita niya si Sejen na gumagawa ng kakaibang bagay sa pamamagitan ng kristal na bola. Sa tulong ng kunhong may saklay, ginawa niya ang mahabang mga piraso ng kamote na tulad ng piraso ng Pranses na patatas at pinapatuyo ang mga ito sa sibuyas na dahon. Sinasabi niya na pagkatapos silang patuyuan ng lubusan sa isang gilid, dapat nilang baligtarin ang mga ito sa kabila, at hinihiling niya sa kunhong may saklay na putulin ang isa pang kamote. Ginagawa niya iyon ng mabilis at walang kahirap-hirap, at pinupuri siya ni Sejen para sa mga patatas na pare-pareho ang laki. Sinasabi ni Sejen na tapos na siya sa mga kamote, at siya ay medyo mayabang. Nagpadala sa kanya ng mensahe ang manager ng Tore, sinasabing siya ay labis na galit na si Sejen ay nagtatapon ng masarap na mga kamote. Ngunit kalmado niyang sinasabi na hindi niya itinatapon ang mga ito kundi pinapatuyo upang gawing mas masarap pa ito mamaya. Na-curious ang manager at tinatanong kung ano ang ginagawa niya, at tinanong siya ni Sejen kung narinig niya na ba ang tuyong kamote. Sa labas ng mundo, si Kim Dong-shek ay nakarating sa tahanan ni Sejen upang tuparin ang kanilang kontrata, at habang kanyang kinakatok ang pinto, mayroong sumisigaw, nagtatanong kung sino siya. Nagtanong si Dong-shek kung ito ay ang tahanan ni Park Sejen, at ang kanyang kapatid na si Sedal ay nagbukas ng pinto ng madalian, nagmamadali sa anumang balita tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang kanilang mga magulang ay medyo nagulat, ngunit pagkatapos ay mas nalilito pa sila nang makita nila ang isang lalaki na hindi nila kilala. Tinanong nila si Dong-shek kung sino siya at pagkatapos ay pinaalis nila siya sa bahay, inaalok siya ng mga prutas upang ipakita ang kanilang kagandahang loob. Sinabi niya na hindi nila kailangang pagserbisyuhan siya ng anumang bagay, at tinanong ng mga magulang ni Sejen si Dong-shek kung bakit siya naghahanap para sa kanilang anak. Sinabi nila na nawawala si Sejen ng ilang panahon at wala silang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya. Narealize ni Dong-shek na hindi niya pa pala ipinakilala ang sarili niya at sinabi na siya ang leader ng 5th Team ng Phoenix Guild habang ibinibigay ang kanyang card. Medyo nagulat ang ama ni Sejen, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid ay nagulat na kasiyahan habang narealize na ang kanilang bisita ay mula sa kilalang Phoenix Guild. Kahit na tinatanong sila ng kanilang mga magulang kung ano ang nangyari, hindi mapakali si Sedal sa kanyang card, at natatanges habang natatanto na totoo ito. Sinabi niya na ang Phoenix Guild ay isa sa mga nangungunang guild sa Korea, at ang leader ng 5th team ay isang kahangahangang top-tier hunter. Fan si Dong-shek na binibigyan siya ng komplemento ngunit nagpapakumbaba, sinasabi na hindi ito malaking bagay. Ang pananaw ng mga magulang ni Sejen ay biglang nagbago, at nagdesisyon silang ipakita ang pinakamahusay na bagay na kanilang mayroon sa bahay sa kanilang pinakamahalagang bisita, at pinipilit niya na sila ay umupo ng comfortable. Pagkatapos ay tinanong ng mga magulang si Dong-shek kung siya ay isang hunter at nandito para sa kanilang anak, nasaan si Sejen. Hindi nila maintindihan kung kailan siya pumasok sa Tore at bakit isang top-tier hunter ang nandito sa halip na siya. Sinabi ni Dong-shek na siya ay nandito upang maghatid ng isang bagay sa kanila sa kahilingan ni Sejen at kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Inilalagay niya ang sobre sa mesa, at naiinip ang pamilya ni Sejen. Iniisip nila na ito ay isang huling habilin at patay na ang kanilang anak, at nagsisimula silang umiyak at sumigaw, at nagpanik si Dong-shek habang sinasabi sa kanila na hindi ito isang huling habilin, at ang kanilang anak ay buhay at malakas. Kuminpli din ng kaunti ang pamilya sa pagkakarinig nito, at binuksan nila ang sobra upang makakita ng tseke sa loob. Matagal na nilang nilingaplit ng panahon na subukan ang mga zero bago nila napagtantong ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong won. Sila ay nabigla, at idinagdag ni Dong-shek na si Sejen ay nagbigay sa kanya ng mensahe upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga magulang para sa biglang pagpunta sa Tore, at siya ay malakas at nais nitong pera ay maipadala sa kanyang mga magulang. Sumigaw ang ama ni Sejen sa kagalakan, sinasabi na ang kanyang anak ay matalino tulad niya at lagi niyang alam na gagawin nito kung saan man siya pumunta. Nagtatanong ang kanyang ina kay Dong-shek kung tunay na mabuti si Sejen, at bakit hindi ito pumunta dito mismo upang ibigay sa kanila ang perang ito. Sinabi ni Dong-shek na malamang hindi makalabas si Sejen sa Tore dahil sa mga misyon, ngunit ito ay isang napakakaraniwang bagay na nangyayari sa lahat ng mga hunters, at inuudyok siya na huwag mag-alala. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dong-shek at sinabi. At tinanong siya kung ano ang ibig sabihin niya sa pamamagitan ng nawawala si Sejen at kung talagang wala silang ideya na pumasok ito sa Tore. Sumagot si Sejil na bigla na nawawala ang kanyang kapatid mga 5 buwan na ang nakararaan, at wala silang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya mula noon.
Wala silang natatanggap na balita mula sa anumang channel, at sa kaso man, kahit na sila ay nakipag-ugnayan sa Awakened Association upang tanungin kung mayroong isang taong nagngangalang Park Sejong na rehistrado doon, ngunit walang sino man. Tinanong ni Sejong si Dongshek kung ginagamit ng mga tao ang mga peking pangalan sa tore, at sumagot siya na may ilang mga tao na gumagawa nito, ngunit nangako siyang magtanong hinggil kay Sejong mula sa association sa pamamagitan ng kanyang guild mamaya. Habang ang pamilya ni Sejong ay abala sa kanilang sarili, nagtataka si Dongshek kung totoo bang mayroong makakarating sa ika-4 na palapag ng tore sa loob lamang ng 5 buwan, at iyon pa sa solo play. Ang mga tore ay naroon sa mundo sa loob ng 10 taon, at walang hunter na makarating sa gayong kalayo sa napakababaing panahon. Nagtataka si Dongshek kung si Sejong ay isang henyo na hunter na walang katulad sa kasaysayan. Pagkatapos nito, tinanong ni Sedal ang mga ngaso kung mayroon silang programa para sa pagpapaunlad ng talento sa kanilang guild. At sinampal siya ng kanyang ama, sinasabi na habang ang kanyang kapatid ay masipag na nagtatrabaho sa tore. Siya ay nagpapakasaya lamang at hindi tumutulong kahit kaunti. Sinabi ni Dongshek na ang pagiging isang mangangaso ay isang lubhang mapanganib na trabaho kung saan maaaring mawala ng buhay. Hindi rin nire-rekomende ng Awakened Association na magparehistro ng higit sa isang mangangaso bawat sambahayan. Sa kaso ng anumang aksidente, matapos ang kanyang gawain, bumangon si Dongshek, sinasabi na dapat na niyang umalis na. At sinusubukan siyang pigilan ng mga magulang ni Sejong para sa kaunting mas maraming oras. Sinabi nila na hindi pa nila siya nasilbihan at hiningi nila na kahit kumain man lang siya kasama nila. Maayos na tinanggihan ni Dongshek ang kanilang alok, sinasabi na siya ay pumunta dito upang matapos ang hiling ni Sejong. Tulad ng kanyang iniwan ang kanyang tore, at hindi pa nga umuwi kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Dahil dito, nagpaalam siya sa pamilya ni Sejong at sumakay sa kanyang sasakyan. Kung saan siya ay nakatanggap ng mensahe mula sa tore na natapos na niya ang kontrata na misyon. Masaya si Dongshek at pagkatapos noon, nagpasya siyang umuwi na. Habang siya ay nagmamaneho pa uwi, tumawag ang kanyang anak na babae, na labis niyang iniibig. Pinaglaruan niya ang kanyang anak at tinanong kung siya ay na-miss nito. Hinihingi niya sa kanya na hulaan kung ano ang dala niya at pagkatapos sagutin ang sarili. Sinasabi na dala niya ang bagay na pinakagusto nito. At samantala, sa tore, si Theo ay naglalakad pabalik sa kuweba ni Sejong habang kumakain ng kung anong binili niya sa palengke, at nagrereklamo na ang ika-79 na palapag ay masyadong malayo.